Mga kamarites at kabayan, halina't pag-usapan natin ang mga kaganapan sa kabilang ibayo na tila ba isang pelikulang hindi mo alam kung maiiyak ka o matatawa sa sobrang absurdo. Noong ika-6 ng Abril sa isang maliit na baryo sa lungsod ng Kungshan, ang mga bike lane natin na dapat sana ay para sa mga nakabisikleta ay naging instant hotel para sa mga walang tirahan. Isipin mo ang kalsada ay naging higaan at ang langit ang nagsilbing kumot at hindi lang iyan. Noong ika-3 ng Abril, may isang netizen na parang naging National Geographic filmmaker dahil nakunan niya ang napakaraming tambay at walang trabaho na natutulog lang sa mga bangketa ng Guangzhou City. Akalain mo, ang sentro ng kalakalan ay naging sentro ng higaan. Pero alam nyo, sa Shenzhen talaga ang matindi. Ang Luwa Bus Station na dating tambayan ng mga tinatawag nilang Sunhood Gods o mga Diyos ng Sanhe ay naging huling kanlungan na rin. Itong mga taong ito, mga dakilang daily wage workers na ang pilosopiya sa buhay ay isang kahig, isang tuka, pero mas malala dahil minsan walang matuka. Nabubuhay sila sa arawang kita na sapat lang pambili ng instant noodles. Pero ngayon, pati ang noodles ay tila luho na. Ang tanawin na ito mga kaibigan ay tila isang malaking sampal sa tinatawag ni Xi Jinping na dakilang muling pagkabuhay ng pangarap ng China. Parang panaginip na naging bangungot, ika nga. Noong ika-12 ng Marso, tuluyan nang isinara ang Lungqua Bus Station. Ang sabi ng gobyerno, transformation and upgrade daw. Napakaganda pakinggan, di ba? Parang kanta lang ng isang boy band. Pero sa totoo lang, itong transformation na ito ay paraan lang para itago ang katotohanang wala na talagang mabili at wala ng trabaho. Ang lugar na saksi sa pawis at pangarap ng mga Sunhood Gods ay naging bahagi na lang ng kasaysayan o mas tamang sabihin, naging bahagi na lang ng mga file sa computer na ibabaon sa limot. Ang salitang transformation and upgrade ay naging paboritong palusot na ngayon ng mga opisyal. Kapag may nagsarang mall, upgrade. Kapag may gumuho na building, transformation. Kapag may supermarket na nalugi, nag-upgrade lang sila. Ang mga taong dating nakatira doon, parang mga ligaw na pusa, na kailangang maghanap ng bagong sulok. Noong unang araw ng Abril, pagkatapos magsara ng Luwa Bus Station, isang vlogger na nagngangalang Wang Gu ang nagpunta sa Nanjing City para makita ang kalagayan ng mga manggagawang arawan. Nandoon siya sa Nanjingying Casual Job Market at ang nakita niya ay hindi mga taong nagtatrabaho, kundi mga taong naghihintay sa wala. Maraming matatanda ang nakatambay sa parke dahil wala silang mahanap na kahit anong racket. Ang iba, doon na mismo natutulog. Isipin niyo, umulan ng malakas kagabi, basa ang lahat, pero kailangan nilang mabuhay. Paano sila nakaraos? Ang diskarte nila ay matulog sa mga second floor platform o sa labas ng mga labor stores para lang makatipid ng barya. May konting bubong naman daw para hindi masyadong mabasa. Ang kanilang mga kutsyon, kumot at maleta ay nakalatag na parang nandoon na sila habang buhay. Hindi biro ang pinagdadaanan nila. May mga nagtatanong sa internet, bakit hindi na lang sila umuwi sa probinsya? Ang sagot na nakakuha ng maraming likes ay simple lang pero masakit. Kung may paraan para mabuhay sa probinsya, sino ba namang siraulo ang gugustuhing matulog sa kalsada at makipagpatintero sa lamig? Kinukutya ng mga netizens ang gobyerno dahil puro grand narratives o malalaking kwento ng tagumpay ang naririnig nila araw-araw, pero hindi man lang nila matingnan kung ang mga nasa laylayan ay namumuhay pa ba bilang tao. Ang bawat taong nakahiga sa kalsada ay isang kwento ng desperasyon na pilit itinatago sa ilalim ng magagandang banner ng propaganda. No ika-6 din ng Abril, isang batang lalaki na punong-puno ng pag-asa noong pumunta sa Shenzhen ang nag-post ng video. Ang sabi niya, ang Shenzhen ay hindi na tulad ng dati. Kung balak niyo raw pumunta rito, wag na lang. Don't come now, sabi niya, parang babala sa isang horror movie. Wala na raw trabaho rito at ang mga agency o intermediaries ay puro manloloko. Halos kalahating buwan na siya sa Shenzhen pero ni anino ng trabaho ay wala siyang nakita. Naubos na ang pera niya at ang mas masakit, wala siyang matulugan sa gabi. Sa kalsada o sa parke na lang siya napapadpad. Sa umaga naman, hindi niya alam kung saan kukuha ng pangkain. Minsan isang beses lang siya kumain sa isang araw o kaya naman ay wala talaga. Ano na ang gagawin ko, mga bro? Tanong niya sa camera na may halong luha. At may nag-comment pa na netizen, totoo raw iyon. Ang mga factory na dati ay may nakapaskil na hiring sa labas, ngayon ay sarado na ang mga tarangkahan.
Isang buwan na rin siyang naghahanap sa Shenzhen pero wala siyang nahanap. Ang mga bulletin board ay puno pa rin ng ads. Pero lahat iyon ay kailangang dumaan sa mga ahente na ang tanging pakay ay nakawin ng huling barya sa bulsa mo. May isa pang kwento noong 5 ng Abril sa Zenzou Railway Station. Isang matanda, isang tito, ang nagdala ng mahigit 800 yen papuntang Hawaii on City para magtrabaho. Pero ang saklap, na-scam siya ng 600 at 70 yen ng isang ahente. Ang natira sa kanya ay 70 na lang na sapat lang pambili ng tiket papuntang Zenzou. Pagdating niya sa Zenzou, zero balance na siya. Natulog siya sa mga underground passage ng istasyon. Pero hindi pa doon nagtatapos ang malas niya. Habang tulog siya, ninakaw pa ang cellphone at ID niya. Pati ang huling pagkain na itinago niya para sa bukas, isang bone-free chicken claw, isang cup ng instant noodles at isang bote ng inumin ay tinangay ng mga magnanakaw. Ang natira na lang sa kanya ay ang tubig sa gripo ng banyo. Isipin nyo, pati yung chicken claw na walang buto, pinatos pa ng magnanakaw. Ganyan nakadesperado ang sitwasyon. Noong ika-4 ng Abril naman, isang tito mula sa Sichuan ang pumunta sa Xi'an para maghanap ng trabaho. Pero dahil sa gutom at pagod, bigla siyang hinimatay sa gilid ng kalsada dahil sa sakit sa puso. Buti na lang may mga mabubuting loob na tumulong sa kanya. Binigyan siya ng tubig at tinawagan ang pamilya niya. Pagkamulat ng kanyang mga mata, humihingal siyang nagsabi na bumalik ang high blood niya at sakit sa puso. Tawagan niyo ang pamilya ko, sunduin niyo ako rito bilis, sabi niya sa passerby. Nakausap niya ang asawa niya sa telepono, umiiyak siya, mahal, ang sakit sa puso ko bumalik. Sunduin mo ako rito sa Xi'an, galingan niyo sa Sichuan. 2 o 3 beses na akong hinimatay at wala pa rin akong trabaho. Dumating ang mga pulis at ambulansya pero kailangan niyang umalis sa ospital dahil wala siyang pambayad. Binenta niya na ang cellphone niya para lang makabili ng gamot. Ilang gabi na siyang natutulog sa labas. Wala na talagang pera. Napakahirap maghanap ng trabaho at mas mahirap kumita ng pera. Binigyan siya ng 300 yen ng lalaking tumulong sa kanya para makauwi na siya sa kanilang probinsya. Isang netizen ang nagsabi na ito ay isang kwentong nakakataba ng puso pero nakakadurog din ng kaluluwa. Ito ang tinatawag nilang China killing line. Kapag nawalan ka ng trabaho at naubos ang ipon mo, itatapon ka na lang sa pinakailalim ng lipunan na walang kahit anong tulong o welfare system na sasalo sa'yo. Sabi ng isang netizen, ang media sa Tsina ay laging nagbabalita tungkol sa mga homeless sa Amerika pero sa katotohanan, ang bilang ng mga homeless sa Tsina ay mas malala pa kung ikukumpara sa populasyon. Simple lang ang dahilan, ang unemployment rate sa China ay 4 na beses na mas mataas kaysa sa US at ang tulong mula sa gobyerno ay parang multo naririnig mo pero hindi mo nakikita. Pinagbabawalan lang silang magpakita sa mga matataong lugar sa umaga dahil ayaw ng gobyerno na masira ang kanilang perpektong imahe. Kailangan nilang magtago na parang mga kriminal. Sabi ng isa pang netizen, ang paghihirap ng mga mamamayang Chino ay nag-uugat lahat sa CCP. Ang tanging paraan lang daw para mailigtas ang kanilang mga sarili ay ang tumayo laban sa kanila. Gusto nyo bang bumalik ang masaganang panahon? Gusto nyo bang bumalik ang mga foreign companies na nagbibigay ng trabaho? Mangyayari lang daw iyon kung mawawala ang mga mapang-aping sistema. Kung hindi, patuloy lang silang ikukulong sa isang cycle ng kahirapan na walang katapusan. Ang ekonomiya ay parang isang balon na walang sahig, tuloy-tuloy lang ang bagsak. Maniwala ka sa CCP at diretso ka sa krematorium. Dagdag pa ng isang sarcastic na netizen. May mga hindi naman natutulog sa kalsada, pero ang tinitirhan naman nilang dormitoryo ay parang kulungan ng baboy sa dumi at sikip. Kinukutya ito ng iba bilang happy life ng tinatawag na lying flat generation. Sabi nila, hindi na raw masama iyon dahil kahit papaano ay hindi sila nakukuha ng mga mapagsamantalang kumpanya. Noong Setyembre 2025, nagulat ang balitang Kain na may ginawang census tungkol sa mga homeless. Ang resulta, noong Agosto 2025, may mahigit 47 milyong homeless sa buong bansa. Mahigit 5 beses itong mas mataas kaysa noong 2020. At ang nakakagulat, mahigit 61% sa kanila ay wala pang 33 taong gulang. Halos 50 milyong tao ang natutulog sa kalsada. Hindi lang ito basta numero, mga kaibigan. Ito ay mga buhay na tao na nagdurusa. Kaakibat nito ay ang mga pabrikang nagsasara, mga tindahang nakatabing at mga kalsadang parang ghost town.
Mas malala ang winter ng ekonomiya kaysa sa inaakala natin. Isang manggagawa ang nagsabi na pagkatapos ng 10 taong pagtatrabaho sa isang pabrika, ito lang ang napala niya ang mawalan ng lahat. Nag-invest siya ng milyon-milyon pero sa loob lang ng 1 taon, naglaho lahat. Isang roller kiln na nagkakahalaga ng 2 milyong yen, kailangang baklawian at ibenta bilang scrap metal. Alam niyo ba kung magkano na lang ang kuha ng mga bumibili ng second-hand equipment? 200,000 na lang. Mula sa 2 milyon, naging barya na lang. Ang pagbagsak ng mga pabrika at komersyo ay damang-dama pati sa Shanghai. Kahit ang mga dating pinakabisi na lugar sa Shanghai ay mukhang disyerto na ngayon. Ang palusot ng mga opisyal sa maliliit na lungsod ay lumipat daw ang mga tao sa malalaking lungsod. Pero pati sa malalaking lungsod, wala ring tao. 10 taon ang nakakalipas, ang lugar na ito sa Shanghai ay punong-puno ng buhay. Pero ngayon sa lahat sarado na. Ano bang nangyayari? Nag-resign ba lahat ng tao? 11 na ng umaga ng Sabado. Pero kakaunti ang tao sa kalsada. Yung dating paboritong puntahan ng mga lokal, ngayon ay wala ng sigla. Hindi lang ito sa Shanghai. Mula Beijing hanggang Guangzhou, Shenzhen at pati sa mga probinsya, ang pagsasara ng mga tindahan ay parang mga domino na sunod-sunod na natutumba. Napakahirap ng negosyo ngayon. May mga tindahang maayos pa bago magbagong taon, pero ngayon pagdaan mo, sarado na. Maraming tindahan ang tumatagal lang ng ilang buwan bago malugi. Kahit ang mga magagandang pwesto walang nakakasalba. Pagdating mo sa Ruili, lahat ng storefronts ay nakasara. Hindi lang isang side, kundi magkabilang panig. Kailangan nating intindihin na ang krisis na ito ay hindi lang sa isang lugar kundi sa lahat. Sa Wuhan naman, mahigit 1 taon na ang nakakalipas pero ang daming bakanting pwesto na may for lease sign. Wala ring sumasagot sa mga telepono kapag tinawagan mo sa Wujia area. Isang mahabang hanay ng mga tindahan ang walang laman. Walang gustong umupa dahil alam nilang malulugi lang sila. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay parang isang giyera na walang putukan ng baril. Bawat tao ay lumalaban sa sarili nilang battlefield. Ang taong ito ay talagang napakahirap. Isang asawa ang nag-aalala dahil hindi pa nasuswelduhan ang kanyang asawa para sa nakaraang buwan. Sabi ng kumpanya may problema raw sa accounts. Paano na ang pangkain sa susunod na buwan? Isang 37 taong gulang na nanay ang nagbahagi ng kanyang hirap. Sabi niya, ang pamilya niya ay nasa bingit na ng pagkawasak. Hindi raw siya makalikom kahit 1,000 yen man lang. 2 taon na ang nakakalipas mula nang lumipat ang anak niya mula sa probinsya at nang mag-resign siya para maging full-time mom. Lahat ng gastos ay napunta sa asawa niya. Pero dahil sa hirap ng panahon, wala ring sapat na kita. Mula simula ng taon, wala pang sweldo ang asawa niya. Noon pa man, ang tuition, mortgage, bills at allowance ng bata ay kulang na sa kinikita nila. May isa namang babae na may asawa pero wala pang anak ang umiiyak dahil sa diskriminasyon sa paghahanap ng trabaho. Palagi siyang tinatanong kung kailan siya magkakaanak at dahil doon, hindi siya natatanggap. Sa taong 2026 na ito, hindi niya alam kung paano magsisimula muli. Mula Enero hanggang Marso, wala siyang mahanap na matinong trabaho. At may isang pamilya ng 4 lahat sila unemployed. Ang asawa, ang nanay, ang tatay, at siya mismo, lahat walang trabaho. May binabayaran silang mortgage na mahigit 2,000 at pautang sa sasakyan. At higit sa lahat, may anak silang kailangang pakainin. Ang bigat ng pasan nila ay parang bundok. Sabi ng iba, kung wala kang trabaho, mamulot ka na lang ng basura. Akala nyo ba madali iyon? Sinubukan niya ring mamulot ng karton. Pero 4:00 pa lang ng madaling araw, may mga tito at tita na nakabantay na sa bawat basurahan. May mga tri-bike na sila at puno na ng karton bago ka pa makarating. Pati sa basura, may kompetisyon na. Noong ika-3 ng Abril, isang doktor sa Guangxi ang nagpost na dahil sa hirap ng pera, 60% na lang ng sweldo nila ang ibinibigay ng ospital. Ang naiuwi niya na lang ay 900 yen pagkatapos ng mga bawas sa insurance. Ito na marahil ang sitwasyon sa karamihan ng mga ospital sa China kapag ang espasyo para sa buhay ay nasagad na, pati ang pamumulot ng basura ay nagiging luho na lang. Nagsisimula ng ma-realize ng mga kabataan na ang mga grand narratives ng gobyerno ay napakalayo sa katotohanan ng buhay nila. Ang mga binhi ng pagdududa ay nagsisimula ng tumubo sa tahimik na lupain. Mga bro, kapag ang isang bansa ay pinipilit ang isang buong henerasyon na wag nang mag-asawa, wag nang magkaanak o wag nang bumili ng bahay at inaubos ang kanilang kalooban na mabuhay, matatawag mo pa ba itong tagumpay?
Nagsisimula na silang magtanong para butasin ang mga maingat na pinagtagpi-tagping kasinungalingan. Sino ba talaga tayo? Bakit tayo nag-aaway-away? Ano bang pinag-aawayan natin? Hindi ba't pare-pareho lang tayong mga ordinaryong tao? Tanong ng isa. Alam niyo ba kung gaano karaming tao ang naghihingalo na ngayon? Ilan ang nagdi-divorce? Ilan ang nadi-diagnose na may cancer? Araw-araw nilang sinasabi na mahirap pakainin ang 1.4 bilyong tao, pero ang totoo, sino ba ang nagpapakain sa kanino? Hindi ba't nagbabayad ako sa pagkain? Nagbabayad ako sa upa? Alin ba sa tubig, kuryente at gas ang libre? Nagbabayad din ako ng buwis araw-araw. Pwede bang itigil na ang pagpapakalat ng gratitude mindset na ito na parang utang na loob pa natin sa gobyerno na humihinga tayo? Ang pinakamalalim na paggising ay ang mapagtanto kung sino ang tunay na kaaway, huwag nyo kaming idamay sa tayo nyo. Kayo ay kayo, kami ay kami. Wala tayong parehong interes, kaya paano tayo magkakaroon ng parehong kaaway? Ang mga bansang hindi naman naging masama sa amin ay hindi namin kaaway. Ang mga masasamang bagay tungkol sa kanila ay kwento nyo lang, pero ang mga masasamang bagay tungkol sa inyo ay kami mismo ang nakakasaksi. May nag-comment na, ang mga second generation red o ang mga anak ng mga opisyal ay ang tunay na pribileheyo. Ang CCP ay matagal nang nangingikil, nang aapi at nagpapasakit sa sarili nilang mga mamamayan habang ang mga nakaw na yaman ay itinatago sa ibang bansa. Kaya naman ang mga tao ay nabubuhay sa ganitong kahirapan. Ang media ng CCP ay nagpapakalat ng galit laban sa Japan at Amerika araw-araw, tinuturuan ng mga tao na magalit sa mga kapitalista at mga demokratikong bansa. Palagi nilang inililipat ang focus ng galit para hindi sila ang mapansin. Sabi ng isang female blogger, ang konsepto ng common enemy ay isa sa pinakamapanlinlang na bitag sa kasaysayan ng tao. Isang grupo ng mga tao na may magkakasalungat na interes, pero dahil sa isang peking target, nagkakaisa silang lahat sa pag-inom mula sa baso ng puot. Noon pa man ay binunyag na ito ni Goebbels. Sabi niya, kung hindi mo kayang bigyan ng tinapay ang mga tao, bigyan mo sila ng kaaway. Dahil sa mundong ito, ang galit ang pinakamurang droga. Kapag nagkaroon na ng so-called common enemy, ang mga tao ay malulunod sa peking excitement at makakalimutan na ang kanilang mga tuyot na pitaka, ang mga inhustisya sa paligid nila at ang katotohanang ninanakaw na ang kanilang mga pangarap. Kaya naman, ang isang taong gising na ay magtatanong ng tatlong bagay. Una, ang taong libu-libong milya ang layo sa akin, may kinalaman ba talaga siya sa hirap ng buhay ko? Pangalawa, ang taong pilit na gumagawa ng kaaway para sa akin, sa kanino ba talaga siya panig? At pangatlo, bakit habang lalo akong nagagalit, lalo namang nagiging basura ang buhay ko? Tandaan nyo, ang tunay mong kaaway ay yung direktang sumisira sa interes mo, hindi yung itinuro lang sa iyo ng iba. Ang taong mapilit na magturo ng kaaway para sa iyo ay ang taong dapat mong pinakapaghinalaan. Kapag mas maraming tao ang nagising, kapag mas marami ang tumangging maging biktima ng galit at ayaw ng magsakripisyo para sa mga peking slogan, ang gulong ng pagbabago ay dahan-dahang iikot. Sabi nga ni Lee Kuan Yew, walang sistema ang hindi nagbabago. Kahit walang eleksyon, pwedeng magkaroon ng revolusyon. Kaya kahit sa sistemang tulad ng sa China, ang pagpapanatili ng katatagan ay isang malaking sakit sa ulo para sa mga lider. Kapag hinarangan ng gobyerno ang lahat ng daan para sa mga kabataan, isang bagong landas ang siguradong lilitaw. Maaring ito ay isang tahimik na pagrereklamo o di kaya ay isang malaking pagsabog ng damdamin na hindi na mapipigilan. Ang bawat gabi sa kalsada, ang bawat ninakaw na chicken claw at ang bawat patak ng ulan sa mga matandang walang trabaho ay mga pahina ng isang kwentong hindi matatapos sa happily ever after hanggat hindi nagbabago ang takbo ng tadhana. Kaya mga kamarites, manatiling gising, manatiling mapagmatyag dahil ang pangarap ay hindi nakukuha sa pagpikit kundi sa pagmulat sa mapait na katotohanan.